Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Ginanap ang makasaysayang ceremonial signing ng Bangsamoro Labor and Employment Code na magpapalakas sa proteksyon ng karapatan ng mga manggagawa at magtitiyak ng makatarungan at inklusibong ugnayan, labor and employment sa Bangsamoro. Narito ang report. Ang ceremonial signing ng Bangsamoro Labor and Employment Code o BLEC ay isang makasaysayang kaganapan na sumisimbolo sa opisyal ng pagpapatibay ng kauna-unahang komprehensibong batas sa labor and employment ng Bangsamoro na naglalayong palakasin ang proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa, isulong ang disenteng trabaho at tiyakin ang makatarungan at mapayapang ugnayang pagtatrabaho sa rehiyon. Ang Bangsamoro Labor and Employment Code o BLEC ay naipasa sa pangatlo at pinal na pagbasa noong November 12, 2025 na principally authored ni Member of the Parliament Romeo Sema. Sa presentasyon at mensahe ni MP Romeo Sema, binigyang diin niya na ang BLEC ay naglalayong protektahan ang karapatan ng mga manggagawa, tiyakin ang patas na ugnayang paggawa para sa mga employer at mamumuhunan at patunayan ang makatarungan at responsableng sariling pamamahala ng Bangsamoro tungo sa inklusibong kaunlaran. To our Bangsamoro workers, this code was formulated and dedicated especially for you to protect your rights and welfare under standards recognized internationally. To our employers, management, and investors, this code was done with you in consideration to provide a fair, balanced, stable, and predictable labor framework to the Bangsamoro people. This law is a proof that self-governance can be exercised with justice, responsibility, and global credibility. In finality, the ceremonial signing of the Bangsamoro Labor and Employment Code today affirms our resolve to build a Bangsamoro where labor is dignified, rights are protected, and development is inclusive, and promote sustainable investment opportunities in the region. May this code serve as a lasting foundation for a just, productive, and progressive Bangsamoro. Kasabay ng ceremonial signing ng BLEC ang pagpirma din sa iba pang Bangsamoro Autonomy Acts na naipasa ng Bangsamoro Parliament, kabilang ang Bangsamoro Nutrition Act No. 83 at Bangsamoro Budget System Act No. 84. Isang mahalagang mensahe din ang inihatid ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua na kung saan binigyang diin ang mga batas na ito ay mas magpapalakas pa sa pag-unlad ng Bangsamoro Region. We also signed the Bangsamoro Autonomous Act No. 83, the Bangsamoro Nutrition Commission Act of 2025. A region cannot progress when health outcomes are ignored and children are left vulnerable. Addressing nutrition is not a peripheral to development. It is a foundation to it. In the same spirit, we signed the Bangsamoro Autonomy Act No. 84, the Bangsamoro Justice System Act of 2025. This law tightens how plans are prepared, how funds are released, and how resources are accounted for. Public funds are not political instrument. Every peso must now justify its purpose and prove its impact. These laws were not meant to stand alone. They were designed to reinforce one another because rights without
resources are hollow. Programs without discipline decay. Power without accountability erodes legitimacy. Today, we sealed those fractures. Nagbigay din ng suporta si Congressman Raymond Democrito C. Mendoza, Deputy Speaker ng House of Representatives sa Bangsamoro Labor and Employment Code, kung saan kanyang binigyang saludo ang Bangsamoro government sa pagsasabatas ng mas pinalakas at mas pinataas na standards patungkol sa labor and employment sa bansa na babago sa buhay ng bawat manggagawang Bangsamoro. Ang programang ito ay dinaluhan ng Wali of Bangsamoro Sheikh Muslimin Gyamaden, members of the Parliament, national government officials mula sa House of Representatives at international partners katulad ng International Labor Organization. Ang BLEC ay binubuo ng 8 aklat, saklaw ang mga usapin hinggil sa pre-employment, pamantayan sa paggawa at produktibidad, mga karapatan at gawi sa kultura, panlipunang kapakanan at proteksyon, ugnayang paggawa, collective bargaining at pangangasiwa ng katarungan sa labor and employment. Ang batas na ito ay simbolo ng matibay na dedikasyon sa karapatan at dignidad ng bawat manggagawang Bangsamoro na nagbubukas ng pinto para sa mas maunlad at mapayapang kinabukasan ng Bangsamoro Region. Yana Sanday, BIO News. Nanawagan ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ng agarang resolusyon ng mga kasong may kinalaman sa halalan at 5 panukalang batas umusad naman sa ikalawang pagbasa sa ginanap na 4th regular session, session number 115 kahapon December 14, 2025. Pinagtibay ng BTA Parliament ang isang resolusyon na humihimok sa Bangsamoro Attorney General's Office na magsika para sa agarang pagresolba ng mga nakabimbing kaso sa Korte Suprema na maaaring makaapekto sa pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Marso 30, 2026. Ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang malinaw na desisyon ng Korte Suprema matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang mga naunang batas sa districting upang magsilbing gabay ng Kongreso, Commission on Elections at ng pamahalaang Bangsamoro sa maayos at kapani-paniwalang pagsasagawa ng halalan. Samantala, 5 panukalang batas ang umusad sa ikalawang pagbasa, kabilang ang pagtatag ng Barm Bajau Development Project, paglikha ng Provincial Drug Treatment and Rehabilitation Centers, paglalaan ng permanenteng posisyon para sa Bangsamoro Board of Investments, pag-convert ng UP Agricultural School bilang Bangsamoro Tribal University, at mga hakbang para sa mas maayos na access sa ligtas na inuming tubig at sanitasyon. Naghain din ng mga mambabatas ng 2 bagong panukalang batas para sa pagtatag ng Salamat Hashim Boarding Madrasa at ng Bangsamoro Bureau of Quarantine. Umabot na sa 287,666 ang kabuuang bilang ng mga natulungan ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program mula November 2019 hanggang November 31 ng kasalukuyang taon. Kabilang dito ang 124,376 na kababaihan, 65,384 na kalalakihan at 97,906 na kabataan na nakatanggap ng tulong medikal sa iba't ibang partner hospitals. Aabot sa 1,267,950,577 pesos ang kabuuang halagang nagamit para sa medical assistance sa loob at labas ng rehiyon. Mula sa lahat ng benepisyaryo, 244,937 o 85% ang nakakuha ng serbisyong medikal nang walang iniwang bayarin, patunay ng patuloy na kalinga at serbisyo ng Bangsamoro Government. Sa pamumuno ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa at sa pagpapatuloy ng programang sinimula ni former Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, nananatiling matatag ang Ambag Program sa kanilang layuning makapagpaloob ng kalinga at serbisyo sa mga mamamayang Bangsamoro. Formal na inilunsad ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of Trade, Investment and Tourism ang Bangsamoro Halal Industry Plan, isang mahalagang hakbang upang palakasin ang halal industry bilang pangunahing haligi ng kaunlarang pang-ekonomiya ng rehiyon. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Sa layuning gawing halal hub ang rehiyon at lumika ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mamamayan, formal nang inilunsad ng Ministry of Trade, Investment and Tourism ang Bangsamoro Halal Industry Plan 2025 hanggang 2030 sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex kaninang umaga.
Dinaluhan ang programa ng mga opisyal ng pamahalaan, halal industry stakeholders, development partners at kinatawan mula sa national at international agencies upang magbigay ng suporta. Tampok sa aktibidad ang cultural presentations, audiovisual presentation ng BHIDP 2023-2030 at ang opisyal na unveiling ng BHIP 2025 hanggang 2030 na naglalayong gawing sentro ng halal production, trade at investment ang Bangsamoro Region. Samantala, binigyan diin ni MTIT Minister Farsarina Muhammad ang kritikal na papel ng MTIT sa pagbuo ng isang matibay na halal ecosystem mula sa policy development, capacity building, certification hanggang market access. Ayon sa kanya, layo ng plano na akitin ang mga mamumuhunan, palakasin ang export at tiyakin ang Bangsamoro ay makikilalang mapagkakatiwalaang halal hub sa Pilipinas at sa global market. The success of the BHIDP will require collective action, whole of government, whole of industry, and whole of community collaboration. We call on our partners and stakeholders to work with us in translating this plan into concrete actions that will directly benefit our farmers, our fisher folks, our MSMEs, our entrepreneurs, and consumers across the Bangsamoro. Let this launching serve not only as a ceremonial event, but as a call to action. The BHIDP is our shared blueprint for building a resilient halal economy that promotes prosperity, upholds integrity, and contributes to lasting peace and sustainable development in the Bangsamoro. Ayon naman sa mensahe ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa pamamagitan ni Senior Minister Abdullah Kosain, ang halal industry ay hindi lamang tungkol sa reliyon, kundi isang strategic plan na magbubukas ng trabaho, magpapalakas ng agrikultura at SMEs at magpapalawak ng merkado ng Bangsamoro sa loob at labas ng bansa. We are not just creating halal businesses. We are creating a whole society that is morally upright and objective. Remember this day, the day we stopped being a region of potential and started being a region of national power. I call upon every Bangsamoro, support your local halal products. Start your local business, halal businesses, and invest in the future. We have the faith, we have the plan, and now we will have the wealth that comes from doing business the right way. Let us work together and show the world that halal is not a limitation, but it is the ultimate standard for success. Ipinakita rin ng malawak na suporta ng mga katuwang na ahensya at development partners na nagpapatunay sa kolektibong pagtutulungan para maisakatuparan ng vision ng BHIP. Sa kabuuan ng paglulunsad ng Bangsamoro Halal Industry Plan 2025 hanggang 2030 ay sumasalamin sa matibay na paninindigan ng pamahalaan na isulong ang sustainable, inclusive at globally competitive halal industry para sa kaunlaran ng Bangsamoro at ng sambayanang Pilipino. Frana Cabalo, BIO News. Isa na namang dating overseas Bangsamoro worker na dumanas ng pang-aabuso mula sa amo nito ang ligtas na nasagip at naiuwi sa bansa sa pamamagitan ng pagsisikap ng Overseas Workers Welfare Bureau ng Ministry of Labor and Employment. Ang 29 anyos na OBW na namasukang domestic worker sa Riyadh, Saudi Arabia ay di umano'y nakaranas ng pisikal na pang-aabuso, delayed na pagsahod at maltreatment mula sa employer nito. Matapos ang halos isang taong pakikipagsapalaran nito sa ibang bansa, matagumpay itong naiuwi sa Cotabato City noong November 8, 2025 at tumanggap ng agarang assistance mula sa MOLE Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers. Bukod pa rito, nagalok din ng iba pang benepisyo sa ilalim ng mga programa at serbisyo mula sa MOLE para sa repatriated OBW. Ang naturang rescue ay isang patunay na layunin ng MOLE na makapagsulong ng maaasahan, inklusibo at pantay na mga oportunidad sa paghahanap buhay.
mapalago ang human resource, maprotektahan ang mga manggagawang Bangsamoro at maiangat ang kanilang kapakanan, pangalagaan ang kanilang mga karapatan at mapanatili ang kapayapaan sa industriya. Aktibong nakiisa ang daang-daang benepisyaryo ng iba't ibang programa ng Ministry of Social Services and Development sa 18-day campaign to end violence against women and children na isinagawa mula December 5 hanggang 12, 2025 sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur. Sa Bacolod, Calawi, lumahok ang mga benepisyaryo sa mga aktibidad ng kampanya noong December 12. Kasabay nito, dinaluhan din ng MSSD ang pulong ng Provincial Council for the Protection of Children at Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children upang palakasin ang pagtutulungan sa pagtugon sa mga kaso ng VAUC. Nitong December 10 sa Masiu, umabot sa 180 ang bilang ng mga kalahok kabilang ang mga VAUC desk officers mula sa 35 barangay, mga benepisyaryo ng dakila, unlad at kupkup programs, mga estudyante, piling ama at mga guardian ng benepisyaryo. Dito rin isinagawa ang refresher seminar tungkol sa mga tungkulin ng VAUC desk officers, ang Republic Act 9262 o Anti-VAUC Law at ang perspektibo ng Islam hinggil sa VAUC. Sa Tampara naman, ginanap ang observance ng kampanya sa STDD Gym, Poblasyon 2 kung saan tinalakay ang mga batas at guidelines laban sa VAUC upang itaas ang kamalayan ng publiko at itaguyod ang sama-samang responsibilidad ng pamahalaan at komunidad. Noong December 5, nakiisa ang MSSD Kapai kasama ang LGU Kapai at Bangsamoro Women Commission Lanao del Sur sa observance na dinaluhan ng mga kinatawan ng LGU, PNP at mga VAUC focal persons mula sa 20 na barangay. Sa tuloy-tuloy na pakikiisa ng MSSD sa mga ganitong inisyatiba, pinapalakas nito ang advokasya para sa proteksyon, kaligtasan at kapakanan ng mga kababaihan at bata sa BARMM. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ang Ministry of Transportation and Communications Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o MOTC BLTFRB kahapon December 15, 2025. Bilang hakbang sa mas pinaigting na koordinasyon ng pambansang pamahalaan at ng pamahalaang Bangsamoro sa regulasyon ng pampublikong land transportation. Pinangunahan ng seremonyal na paglakda ni na LTFRB Chairman Attorney Vigor D. Mendoza at MOTC Minister Termizi G. Masahod na dinaluhan din ng mga Regional Director ng LFTRB mula sa iba't ibang rehiyon ng Mindanao, kabilang ang mga kinatawan mula Regions 9, 10, 11 at 12, nakapaloob sa kasunduan ng malino ng mga patakaran ng pangangasiwa ng intra-regional at inter-regional routes, kabilang ang mga rutang dumaraan sa Isabela City upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at mapangalagaan ang kapakanan ng mga commuter. Itinatakda rin ng MOA ang mga mekanismo para sa koordinasyon, data sharing at pag-uugnay ng mga proseso upang maging mas epesyente at maayos ang operasyon ng pampublikong transportasyon sa rehiyon. Nagpasalamat si Minister Masahod sa patuloy na suporta ng LTFRB at ng Department of Transformation at binigyang diin na ang kasunduan ay mahalagang hakbang tungo sa mas malinaw na regulasyon at mas pinahusay na serbisyo sa transportation para sa mamamayang Bangsamoro. Ayon sa mga opisyal ng dalawang ahensya, ang paglagda sa MOA ay patunay na isang layunin na palakasin ang ugnayan ng pambansa at regional na pamahalaan, maglatag ng malinaw na patakaran at tiyaking mas ligtas, maayos at efficient ang public land transportation sa Bangsamoro Region. Makakaapekto ang easterly sa iilang bahagi ng Mindanao. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens.
At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.